Okay? Sa oras na ito, tayo dumako sa pagkain, spiritual food. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. At ito yung patuloy na nagsusustain para talagang patuloy na ma-develop, patuloy talaga ma-equip yung ating mga spiritual life sa ating buhay. Okay, ating pag-aaralan ngayon ay aking po pinamagatang The Power of Prayer. Alam niyo po, kung merong isang napakamakapangyarihan sa ibabaw ng mundo sa ating buhay, walang iba kundi yung ating patuloy na masidhing pananalangin sa Diyos. Kaya talagang kung meron tayong dapat na higit sa lahat na bigyan talaga ng buong puso at talagang sigasig at sipag, taimtim ay walang iba kundi yung oras ng pananalangin. At ang napakasarap na oras ng pananalangin ay yung napakaagang oras sa madaling araw. Si Jesus Christ, in the book of Mark chapter 1, verse 35, in very early in the morning, he wake up and go to solitary place and he pray. Siya po yung nagturo sa kanyang mga alagad na talagang sabi doon, very early in the morning. Sa akin pong pag-a-analyze sa pagitan ng 1:00 at 3:00 ng madaling araw, bumabangon ang Panginoon day after day at iiwan niya yung kanyang lugar na tinulugan para pumunta sa isang lugar na napakatahimik. At doon sa lugar na yon, siya'y patuloy na magbibigay ng parangal, papuri, pagsambat, pasalamat at dudulog sa kanyang Ama na nasa langit hanggang sa pagbubukang liwayway. Kaya ang Panginoong Hesus talagang grabe ang pagmiminister sa maghapon, bago matulog sa hapon, mananalangin na naman. Kaya nakasandwich through the power of prayer yung lahat ng kanyang ginagawa sa maghapon. Sisimulan ng napakaaga at tatapusin sa hapon ang panalangin. Nakapalaman lagi yung kanyang ginagawa sa maghapon. Kaya very powerful lahat yung kanyang ginagawang pagmiminister nung siya ay nasa lupa pa sapagkat talagang bago simulan at pagkatapos ay talagang nakababad siya sa pananalangin. Kaya itong ating ginagawa ay once a week ay napakaliit na talagang sa harap ng Diyos, napakaliit. Pero ang inyong pastor ay salamat. Mula nung pumasok ang year 2026 ay ang inyong pong pastor ay araw-araw na nagdodonwat sa lugar na ito. From Monday to Sunday. Madaling araw pa lang ay talagang narito na ako. Talagang dito ako nagpupuri, nagpapasalamat, nagpaparangal, nagbababad na magpuri, magpasalamat at humingi ng tulong sa Diyos. Araw-araw. Salamat sa Diyos sapagkat di ko po yung magagawa kung wala po ang pagsama ng banal na Espiritu. Kaya ako po yung nagagawa by the grace of God. Ngayon po ay grabe po yung nararanasan ko kahit napuyat ako, pero automatic ginigising ako ng banal na Espiritu. Bago mag-alas 5, ginigising niya ako, minsan 4:00 pa lang mahigit para pumunta sa lugar na ito ng may kasabikan, may kauhawan na maranasan ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Kaya po I hope na dumating yung kahit once a week lang makasama ko kayo every Saturday sa lugar na ito. Sapagkat alam niyo po, iba ang epekto ng patuloy mo lagi nararanasan ang divine presence of God. Iba. Kaya sabi ko nga, praise God, salamat sapagkat yung pagkukulang ko sa prayer nung nakaraang taon ay gusto kong bumawi sa Diyos. Gusto ko lang ipauto sa inyo, nagsimula ito nung kami ay magkaroon mag-Christmas Eve kami doon sa Santa Ana, Pampanga. Doon sa isang hotel resorts doon. Doon namin sinalubong yung Pasko. At nung ilang palapag ba yung tinulugan natin na yun, Joren? 3. 3-story po yun. Pero may rooftop. Sabi sa akin ng anak ko si RJ pa, merong rooftop yan. Nung 24 pa lang po ng gabi. Pero hindi ako kumikibo. Pero po nung mismong December 25 ng madaling araw, bumangon po ako at nag-iisa akong pumunta po sa pinaka-rooftop nung pong hotel na yon, nung tilugan namin.
At doon po sa pagitan po ng 3:00 at 4:00 ng madaling araw, ako po'y nagpasimula na lumuhod, umiyak, magpuri, at manalangin. Doon po nagsimula yung spark muli ng aking pong talagang masidhing at talagang gusto ko po talaga magbigay talaga ng best time sa Diyos. Mula po 3:00 ng madaling araw, nando po ako sa rooftop ng hotel. Nag-iisa po ako talagang umiiyak, humihingi ng tawad sa mga pagkukulang ko. For the past year, 2025, talagang inamin ko talaga nagpipray ako pero walang fire. Nagmamadali halos. Pero salamat sapagkat doon nagsimula noong December 25 na talagang lumuhod ako sa Panginoon, humarap ako sa silangan at nandun ako sa pinaka-rooftop nung third floor ng hotel na yon at doon ay naranasan ko ang tinatawag na divine presence of God. Mula po noon, sinalubong ko na po ang year 2026. Pagpasok ng taong 2026 until now, consistent po yung kasabikan ko, yung kauhawan ko na patuloy na magpasalamat, manalangin sa Panginoon. Kaya sa oras na ito, the power of prayer. In the book of James chapter 5 verse 17b, the prayer of a righteous person is a powerful and effective. Kapag po pala ang isang tao ay naging righteous sa harap ng Diyos, when you say righteous people, ito po yung taong ito na mula sa kanyang isip, mula sa kanyang puso, mula sa kanyang pamumuhay, ay patuloy talagang namumuhay ng may kalinisan. Kinamumuhian niya ang mga bagay na marumi at kasalanan sa ibabaw ng mundo. Inilalayo niya ang kanyang isip, ang kanyang mata, ang kanyang sarili sa mga bagay na makapagpaparumi sa kanya sa ibabaw ng mundo. At pilit niyang ipinopokus ang kanyang buhay, ang kanyang sarili sa mga bagay na makapagkukonek sa kanya sa Diyos, especially the prayer and word of God. Ito po yung mga tao na talagang mula po sa puso, isip ay talagang ang laman ng puso nila talaga ay malinis. Ang laman ng puso nila talaga ay patuloy na nais nila talagang i-glorify, parangalan ang Diyos. At makikita po natin from the book of James chapter 5 verse 16, the prayer of a righteous people is a powerful and very effective. Kaya ito po ang magmamanifest sa buhay ng bawat isa po sa atin. The moment na tayo po'y lumalakad na po sa katuwiran, kalinisan at kabanalan sa harap ng tao, especially sa harap ng Diyos. Yung panalangin natin sa harap ng Diyos ay nagiging powerful na, nagiging effective na. Why? Sapagkat kinalulugdan na tayo ng Diyos at yung banal na Espiritu na kasakasama natin ay talagang sumasama sa atin at nag-work sa ating mga buhay. Sapagkat tayo po ay nagiging righteous na po sa harap ng Diyos. Bakit po makapangyarihan ang panalangin? Okay, number 1, prayer connects us to God. Sa pamamagitan po ng pananalangin, ito lang po yung tanging tools para i-connect tayo sa Diyos. Wala pong iba. Walang po pwedeng mag-connect sa atin kundi ang pananalangin. Kaya nga si Satan, ayaw na ayaw ka na manalangin. Sapagkat alam na alam niya, the more na ikaw ay magbibigay ng best time, best effort, iyon ang pagkakataon na kumukonect ka sa Diyos. Paglobat ang cellphone, ano ang pwedeng gamitin para makonect sa electricity, para mag-charge siya? Charger. Pag hindi umaandar ang ventilador, ano ang po pwedeng gamitin para makonect siya? Yung plug, isasaksak. Tayo, ang tanging connector natin para maranasan natin ang divine presence ng Diyos, walang iba kundi
panalangin. Prayer, 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 prayer. Kaya bibigyan ka ng katamaran, bibigyan ka ng hadlang ng kaaway, bibigyan ka ng hadlang ng dyablo para tamarin ka, para hindi ka makapanalangin. Makapanalangin ka man pero parang ritual na lang. Walang dating. Hindi nagmumula sa puso. Bakit? Sapagkat iyan ang tanging paraan para ikaw at ako ay makonect sa Diyos na napakamakapangyarihan. Minsan gumagamit tayo ng mga padrino para makonect tayo sa mga influence people. Sapagkat napakasarap na tayo ay personal na makonect sa mga influential people. Pero sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi mo kailangan ng padrino. Ang kailangan mo lang, pusong mapagpakumbaba, pusong sabik at uhaw na dumulog sa Kanya at laging manalangin. Para ikaw at ako ay makonek sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Prayer is our direct line to God. It draws us into His presence and align our hearts with His will. Tanging ang panalangin lang talaga ang magdidirect sa atin sa Diyos. At para tayo ay i-direct niya at lahat ng ating mga purpose, lahat ng ating mga naisin, lahat yan ay ia-align ng Diyos ayon sa kanyang kalooban by the power of our prayer. Gusto nyo ba lahat na ma-align ang lahat ng ating gagawin in this year 2026? Magbigay tayo ng sobra-sobrang panahon at oras. Buong kasabikan, buong katapatan, buong kapakumbabaan through prayer. Magbabad tayo sa pananalangin. Ako nagpupulit, nagpapasalamat. Gusto kong ito-testimony sa inyo. Ngayon ay yung minimum na 1 oras sa sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Kasi ang minimum pala ng pananalangin, 1 oras. Hindi 15 minutes, hindi 30 minutes, hindi 40 minutes. Ano sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad kay Peter, James, and John? Nung kanyang iniwan sa isang lugar para siya'y lumayo sa isang napakatahimik na lugar para manalangin. Nung balikan niya, tulog yung 3. Ano sabi ng ating Panginoon? Manalangin kayo sapagkat ang tukso ay laging nandiyan. Pero ang Espiritu ay laging nakahanda. Pansinin nyo, yung temptation sa ibabaw ng mundo, sa loob at labas ng tahanan natin, laging nandiyan. Kung bakit ka matetem sa maraming kasalanan dahil kulang ka sa panalangin. Kaya tayo po pwedeng mahulog sa temptation, indifferent temptation, kasi wala tayong prayer. Ang panalangin, ang dulot, ay para hindi tayo mahulog sa tukso or kasalanan. At ang sabi niya, nung pangatlong balik niya, sabi niya, hindi man lang ba kayo makapanalangin kahit 1 oras man lang. So meaning to say, ang prayer pala, minimum 1 hour. Ang mga Koreano sa South Korea, kung manalangin pinakamahina, 5 oras. Napaka-prayerful ang mga Koreano. Kaya kung bakit pinagpala ang buhay nila, ibiniles ang kanilang bansa, ibiniles ang mga church sa Korea sapagkat sobra nilang napaka-prayerful. Ang mga church nila, pagpasok sa church, hindi sila nagkukwentuhan. Habang wala pang service, habang nag-iintay pa sa oras ng pagsisimula ng gawain, nananalangin sila. Madaling araw pa lang, nandun sila sa church, nagpipray sila. Nakalulungkot sa atin.
Tanghali na magsisimula pagdating pa dito sa loob ng church, nagchichismisa, nagkukwentuhan. Hello? Yun ang church sa Pilipinas. Nasa loob na ng church, hindi pa nagsisimula. Kwentuhan ng kwentuhan, chismisan ng chismisan, buhay ng mga buhay ng ibang taong pinag-uusapan, nakalulungkot. Hindi mabibigyan ng glory natin ng Diyos pag ganyan tayo. Ang lugar na ito, it is a house of prayer and worship. We respect in this place. Pag narito tayo, kahit dito man lang ang pag-usapan natin, yung kabutihan ng Diyos. Huwag tayo magkwentuhan ng kung ano-ano. Huwag tayo magchismisa sa lugar na ito. I-respect natin ang lugar na ito. Pag-usapan natin yung magagandang plano na ikalulugod ng Diyos. Manalangin tayo sa lugar na ito. Mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay kasama natin sa templong ito. Tayo yung maging example. Kung merong mga kapatid na panayang kwentuhan, panayang chismisan, i-approach natin ng maayos. Kapatid, mag-pray tayo. Habang hindi pa nag-i-start ang gawain, mag-pray tayo. Magpasalamat tayo sa Diyos. Yun ang nais na makita ng Diyos sa ating mga buhay. Ano sabi ng Diyos sa Jeremiah chapter 33 verse 3? Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Ang pangako ng Panginoon, once tayo talaga ay tama na posisyon ng ating puso na dumulog tayo sa Kanya, automatic sasagutin tayo ng Diyos. Call to me and I will answer you. Tatlo ang laging sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Ano yon? Yes, no, and wait. Kaya lahat ng ating idinudulog sa Diyos, lahat kagad yun may sagot. Kaya lang minsan, ang laging gusto nating sagot, yes. Meron tinatawag na no and wait. Kailangan matuto tayo mag-intay. Huwag tayo maging mainipin. Meron tinatawag na perfect time. Right time ang Diyos sa lahat ng ating panalangin. Huwag tayo masyadong apurado. Sapagkat alam ng Diyos ang lahat na makabubuti sa buhay mo, sa buhay ko. Pero pag sinagot ka kagad ng yes, magpasalamat ka sapagkat yun ang perfect timing sa hinihingi mo. Pero pag sinagot ka ng Diyos ng no, huwag ka magrereklamo. Bakit? Kasi yun ang magandang kalooban niya para sa iyo, para sa akin. Pero kapag ikaw ay hindi pa sinasagot ng Lord, wait ka lang kapatid. May tamang panahon para sa ating hinihiling. Kailangan matuto po tayo maghintay. Kaya sabi ng Lord, call to me and then I will answer you. Nakagandahan dito, sabi niya, and I tell you great and unsearchable things you do not know. Yung mga bagay na hindi pa natin alam, ipapaalam niya sa atin. Sa pamamagitan ng ano? Kapag tayo natutong manalangin sa Kanya. Napakarami pa po nating hindi alam patungkol sa mga bagay na kalooban ng Diyos. Pero malalaman lang po natin yung kapag tayo tunay na nagbigay ng panahon at oras through prayer. Kaya mga kapatid, napakaganda na in this year 2026 talagang maging prayerful tayo. Maging prayerful tayo, hindi nagmumula dito, kundi nagmumula dito. Kasi doon po natin mauunawaan ang maraming bagay na hindi pa natin nauunawaan. Doon natin maiintindihan ang maraming bagay na hindi pa natin naiintindihan. Bakit? Yun ang pangako ng Panginoon. Kaya dito magmamature ang bawat isang mga Kristiyano. Kapag siya ay naging prayerful, laging uhaw, laging sabik na manalangin. Kasi ang pangako ng Diyos, dito niya unti-unting ipauunawa ang mga bagay na hindi pa natin nauunawaan at naiintindihan sa ating mga buhay. Kaya pansinin niyo po yung mga Kristiyanong prayerful, napaka-mature, napakalalim. Bakit? Kasi nagmamanifest yung galaw at pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi na siya premature.
Hindi na siya nagiging alagain. Hindi na siya nagiging matampuhin. Hindi na siya nagiging manipis. Bakit? Kasi mature na siya. Malalim na siya. Bakit? Kasi malalim siya in spiritual aspect sapagkat siya ay laging babad sa pananalangin. Ang mentor niya walang iba kundi ang banal na espiritu na laging nangungusap, laging nagkukundik sa kanya. Kaya napaka-mature niya. Hindi mo siya kayang patumbahin, hindi mo siya kayang panlupaypayin, hindi mo siya kayang pabagsakin, hindi mo siya kayang panghinain. Bakit? Napakalalim niya. Sapagkat nararanasan niya ang galaw at kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu. Second point, prayer brings peace and strength. Ang pananalangin pala, ang dulot nito sa buhay natin, kapayapaan, kalakasan. Bakit maraming Kristiyano nanlulupaypay, nanghihina, at hanggang sa dumating nga yung point ng buhay niya, siya mismo nahihiya na sa Panginoon. Kaya lumalayo siya. Bakit? Kasi pakiramdam niya sa kanyang sarili, napakahina niya, nanlulupaypay siya. Bakit maraming Kristiyano nararanasan yung kaguluhan, yung kawalan ng kapayapaan? Bakit? Kasi po, wala na po siyang tinatawag na prayer life. Bagamat nananalangin, parang ritual na lang. Hindi na po mula sa puso. Because prayer brings peace and strength. Kung gusto po nating patuloy na maging malakas, yung tinatawag na spiritual strength, peace, joy, unahin lagi nating magbigay ng oras, panahon sa pakikipagniig about prayer. Sapagkat yan ang dulot ng pagiging prayerful. When we pray, God replaces our worries with His peace and renews our strength. Pag lagi tayong nananalangin, kapag lagi tayong nakapokus sa panalangin, yung lahat ng ating mga alalahanin, yung lahat ng ating mga problema, kapighatian, ay pinapalitan ng Diyos by the power of the Holy Spirit mula sa ating isip, puso at damdamin ng kapayapaan at kalakasan. Yun ang dulot ng pagiging prayerful. Kaya magmamanifest po yan in your out appearance. Magmamanifest. Yung dati, yung ating pong aura na parang hindi maipinta, yung ating muka, parang lagi pong nakasimangot, nakalamukos. Pero kapag ikaw ay merong malalim na kagalakan, kapayapaan, kalakasan mula sa Panginoon by the power of the divine presence of the Spirit of God, magmamanifest po yan. Hindi ka tatanda. Lagi kang may ngiti, lagi kang may saya, lagi kang inspirado. Bakit? Kasi yun ang dulot ng pagiging prayerful sa Panginoon. Magliliwanag ka. Yung glory ng Panginoon ay sa iyo, sa atin kapag lagi tayong nananalangin. Tingnan niyo po ang Panginoon dahil napaka-prayerful niya. Every time na nagmi-minister siya, nagniningning siya, nagliliwanag siya. Nagliliwanag siya yung glory ng Diyos na kanyang Ama ay laging sumasa kanya. Bakit? Kasi po, lagi po siyang nakapokus with humble heart, with sincerity, through prayer sa kanyang Ama. At ganoon din po ang nais na makita ng Diyos sa ating lahat. Sa ating kapanahunan, kahit ano ang nangyayari at nagaganap sa ating kapaligiran, kahit ano yung pinagdadaanan mo sa buhay, kapag ikay laging dumudulog sa Diyos, nagpapasalamat, nagpupuri, nagpapakumbaba, through prayer, lahat ng kabigatan mo, lahat ng kalungkutan mo, lahat ng mga bagay na sumisiksik sa isip at puso mo, papawiin niya ng Holy Spirit.
sapagkat ikaw ay lagi na nagtitiwala at umaasa sa magagawa ng Diyos through prayer. Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Verse 7. And the peace of God, which transcend all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ. Huwag kayong mababalisa. Huwag kayong mababagabag. Sa halip, manalangin kayo sa Panginoon Diyos ng may pasasalamat, ng di malirip na kapayapaan, kagalakan ay sa inyong mga puso sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang sikreto pala ng kapayapaan, ng kalakasan, na hindi natin kayang kunin sa mundo, kahit ano ang gawin natin, ay nasa masidhi at tamang posisyon ng ating puso at isip na pananalangin sa harap ng Diyos. Prayer brings peace and strength. Pagod ka na ba, kapatid? Pagod ka na ba sa pamilya mo? Pagod ka na ba sa hanap buhay mo? Pagod ka na ba sa mga nakapaligid sa iyo? Nai-stress ka na ba? Kapatid, ang tunay na makapagbibigay ng kapanatagan at kapayapaan sa atin, kalakasan at pag-asa, ay yung consistent natin patuloy na pagdulog, pagpapasalamat, pagpaparangal at pagpupuri sa Diyos through prayer. Sa panahon na napakaaga, sa panahon na tahimik ang lahat, tulog pa ang lahat, pero ikaw bumabangon, nagpupunta sa isang lugar na alam mong nandoon ang presensya ng Diyos. Kaya yung ginagawa natin na ito, na nagsasacrifice tayo, napakalamig ng panahon, napakasarap matulog, pero babangon ka dahil pupunta ka sa lugar na ito para parangalan, sambahin ang Diyos, para siya ay dalanginan. Yan ang dulot niyan, kapayapaan sa isip at puso natin at kalakasan ng ating mga spiritual life. Sino yung mga Kristiyanong nanlulupaypay ngayon? Sino yung mga Kristiyanong bat-bat ng pagsubok, kabigatan ngayon at bigat na bigat? Ito yung mga Kristiyanong wala ng prayer life. Hindi na kumukonek sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Oo, nananalangin, pero parang ritual na lang. Pero ang mga Kristiyano, kahit may challenges, kahit may trials, kahit may mga hindrances, pero lagi siyang kumukonek sa Diyos through prayer. Lagi siya talagang nagbibigay ng panahon at oras sa Diyos through prayer. Ang galaw ng presensya ng Panginoon ay mararanasan natin. Mula sa ating puso't isipan, magiging payapa ka, magiging inspirado ka, magiging malakas ka. Bakit? Kasi lagi kang kumukonek sa Diyos through prayer. Kasi lagi kang nagpapasalamat sa Panginoon through prayer. Instead na magreklamo ka, instead na sumbatan mo ang Diyos, pero pinapasalamatan mo siya, nagbabounce back sa ating puso't isipan ang glory at presensya ng Panginoon by the power of the Holy Spirit. Hallelujah! Praise God! Kaya hindi ka mai-stress. Lagi kang may kapayapaan, lagi kang may kagalakan. Bakit? Kasi every time na ikaw ay nagpapakumbaba, every time na ikaw ay nagbibigay ng panahon at oras sa Diyos, sa Panginoon, wino-worship mo siya, pinasasalamatan mo siya, gino-glorify mo siya, sa Kanya mo ipinagkakatiwala ang mga bagay na hindi mo kayang gawin, sa Kanya mo ipinagkakatiwala ang mga bagay na hindi mo magawa. Bumabalik sa atin ang kalakasan, kapayapaan. Iyon ang dulot ng patuloy nating pananalangin na may pananampalataya, may kagalakan, may pagtitiwala sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat by the power of the Holy Spirit. Yun ang mararanasan natin. Peace and joy and strength.
mula sa ating puso't isipan. Kaya magiging inspirado tayo. Magiging ganado tayo na gawin sa bawat araw ang mga bagay na ginagawa natin na may galak, may ngiti, may pag-asa. Bakit? Kasi always connected to God through prayer. Always give back all the honor and glory sa ating mga pananalangin. Kaya nagba-bounce back sa atin yung pangako ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. And then last point, about the power of prayer. Prayer moves the hand of God. Gagalaw lang ang kamay ng Diyos. Gagalaw lang ang kanyang kapangyarihan sa bawat isang lugar, sa bawat buhay natin. Kapag tayo nagsimula na manalangin na tama ang posisyon ng ating puso na may kapakumbabaan at may pananampalataya, gagalaw ang kamay ng Diyos. Pero habang hindi tayo nagsisimula na manalangin na may pananampalataya, may kapakumbabaan, may pagtitiwala sa magagawa ng Diyos, hindi kahit kailan gagalaw ang kamay ng Diyos sa ating mga buhay. Praise God. Prayer moves the hand of God. God responds to faithful prayer. He acts according to His perfect and purpose and timing. Gagalaw ang Diyos sa bawat isang tapat na panalangin na kanyang naririnig na may pananampalataya at may kapakumbabaan. Naalala niyo yung Pariseo at yung isang taong makasalanan na parehas na pumasok ng templo. Yung Pariseo, ipinagyabang niya yung kanyang ginagawa. Habang siya nandoon sa loob ng templo na nanalangin, sabi niya, Panginoon, salamat, hindi po katulad ng taong ito. Itinuro po yung taong makasalanan. Ako po ay 2 beses nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagpe-prayer and fasting. Ako po ay nagbibigay ng aking ikapo. Ako po ay sumusunod sa inyo, hindi makasalanan. Ano po yung ginawa ng isa na makasalanan? Kasabay po niya, dinadagukan yung kanyang dibdib. Hindi halos makatingin sa langit dahil inaamin niyang siya'y makasalanan. Nahihiya sa Diyos. Nagsisisi. Ano sabi ng Panginoon? Higit niyang kinalugdan yung lalaki makasalanan na nagpapakumbaba sa harap ng Diyos nang pumasok ng templo para manalangin at makipag-usap sa Diyos. Pero yung Pariseo na talagang naglilingkod, sumusunod, nagbibigay ng buong katapatan ng tithes, nagpe-prayer and fasting, hindi niya kinalugdan. Bakit? Kasi ipinagmamalaki niya yung kanyang ginagawa sa Diyos. Kaya po, kapag tayo po'y natama ang posisyon po natin sa ating pong bawat pagkakataon na pananalangin, ang nakita po natin hindi yung kasalanan po ng iba. Every time na tayo po'y makikipag-communicate sa Diyos through prayer, dapat ang makita po natin kung sino tayo. Hindi who to you, kundi who to me, who to me. Dapat yun po ang makita natin. Ma-realize po natin dapat every time na tayo po'y dumudulog sa Panginoon, yung lahat ng mga bagay na nagpaparumi sa atin, yung lahat ng mga bagay na nagagawa nating mali, kasalanan, dapat po yun talaga ang makita natin para po tayo ay mahambol sa harap ng Diyos. Para po tayo magpa-purify, para po tayo magpalinis. At doon, kapag nakita ng Diyos yun, kapag lagi ganun ang naging position ng prayer natin, ng ating puso, ng ating isip, gagalaw ang kamay at kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Matthew chapter 7, verse 7. The Lord Jesus said, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. Wow.
humingi ka at ikaw ay bibigyan, sabi ng Panginoon. Kumatok ka at ang pinto ay bubuksan. Humanap ka at ikaw ay makasusumpong. Every time na tayo ay dudulog sa Diyos, every time na tayo'y humihingi sa ating Panginoon, kapag tama ang posisyon ng puso, isip, kaluluwa natin sa harap ng Diyos, the promise of our Lord, ask and it will be given to you. Seek and you will be find. Knock and the door will be open to you. Wow! Pangako yan ng Panginoon. Every time na tayo ay magsasalita, tayo ay dadaing, tayo ay sasamo sa Kanya. Tutugunin niya tayo. Bubuksan niya ang pintuan sa ating harapan. Every time na hinahanap natin ang Kanyang presence, His divine presence will be experienced. Kaya, yung pananalangin, napaka-powerful. Especially yung ganitong oras. Sa panahon na tulog pa ang marami. Pero ikaw, bumabangon. Pumupunta sa isang lugar na tahimik, na alam mo yung lugar na yon, nandoon ang presensya ng Diyos. Magsisimula ka magpasalamat, sumambat, magpuri. Magsisimula kang dumulog, humingi ng tulong sa Diyos. Sabi ng Lord, nakasusumpong ang bawat isang humahanap. Tutugunin ko ang bawat isang humihingi. Bubuksan ko ang pintuan sa bawat isang kumakatok. Praise God. This is the power of prayer. Last verse. Another. The Lord Jesus said, in the book of Matthew 21, verse 22, if you believe, you will receive. Whatever you ask for in prayer. Wow! Hallelujah! Ang kailangan lang natin manampalataya tayo. Huwag kang magkakaroon ng pag-aalinlangan. Pag hinihiling mo sa Ama, ano man yung hinihiling mo, huwag kang mag-aalinlangan, huwag kang magkakaroon ng doubt. I-claim mo yan, panampalatayanan mo yan, sapagkat siya ang may sabi. If you believe, whatever you ask, you will receive. About in your prayer. This is the power of prayer with faith to the Lord.